insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion, ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yan. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo, kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Walang paligoy-ligoy sa totoo lang. Para pag-usapan ang mga kasalukuyang issue at hamong kinakaharap ng bansa, makakasama natin ulit ang economist at investor relations specialist. Nako, yung dati Mama Bing na sa'yo. Favorite ko na si Miss Cora Guidote. Ang napakatalino at hindi political ang atake, mga kababayan. Katotohanan lang. Oo, dati po siyang Director ng Investment Relations sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya may karapatan po ito si Cora Guidote. Correct. Kailangan po namin Ma'am Cora ng update sa sitwasyon economic ng ating bansa at kumusta naman po ito sa buhay ng mga malitang Pilipino. Mula po tayo, Ma'am Cora, sa unemployment. Ano po ba ang kasalukuyang mga facts and figures ngayon? Actually, yung latest is 5%, which means na mga 2.6 million ang walang trabaho. Pero yung underemployment is 11%. So, that's equivalent to more than 6 million Filipinos na underemployed. So, sa total po niyan, Total niya, 9 million ang hirap talaga. Lalo ngayon, mataas ang inflation kasi ang inflation ngayon is 7.2%, at least yung latest, pero feeling ko tataas pa yan, ano? nung nagsimula po itong BBM, maging presidente, ano po ang inflation rate? Mga 2%. 2% ano? After Duterte, ano? Less than 3%. Pero pandemic pa yan, Mama Bing. After the pandemic yun. So, naging 7% na ngayon, Ma'am Cora. Ano? Opo, 7.2%. So, ano po ibig sabihin ng inflation na 7.2% sa buhay ng mga maralitang Pilipino? Ibig sabihin yan, yung mga bilihin, lahat ng bilihin, on the average, umakyat ng 7% or 7% ang inakyat, no? So, pero syempre iba-iba yung mga components niya. Ng pinakamataas na inflation number, yung sa transport, tumaas ng 24%. Oh my goodness! Kasi nga, syempre yung gasolina tumaas, di ba? So, kasi ayaw pa kasi suspendin yung VAT dyan at excess tax. Bang, hindi nila kaya kasi meron silang inaabot na revenue target para magamit yung unprogrammed funds. Ay, ba yan, unprogrammed funds? Na naman. Saan ba nilalagay ang unprogrammed funds na yan? Sunugin. Sa maleta? Ano ba? Di ba sinabi nga ni Dr. Winnie Monson na dapat wala na yung unprogrammed funds? Ako sang-ayon ako dun eh. Dati naman kasi, maliit lang yung component na unprogrammed talaga. Kasi talagang, kumbaga, hinahabol na lang yan para kung may naiwan na project, hinahabol nila. Kaya kumbaga, ang tawag nila insertion. Pero ngayon, sobrang laki ng mga unprogrammed funds, di ba? Magkano po yun? So, nung 2023, umabot pa yan ng mga 800 billion. Billion, ha? Oo. 700 billion. This year, binaba na nila to 150 billion. Pero malaki pa rin yan. Kaya po hindi nila babawasan o isuspend ang VAT at ang excise tax sa gasolina dahil may hinahabol po silang collection, Ma'am Cora? Oo, kasi pag hindi nila na-meet yung revenue target, hindi marirelease yung unprogrammed. Yun pong flood control na minaleta nila, hindi pa ba galing din po yun sa unprogrammed funds? Oo, kaya nga noon, naghagilap sila ng mga additional funds from PhilHealth, from PDIC, para ma-meet nila yung revenue target. My gosh. Yun yung nangyari noon. Kaya, actually... Para mapunuan. Illegal talaga yung ginawa nila kasi mga restricted funds yun Miss Cora, no? Kasi kanina nag-uusap tayo na sabi mo, tataas pa to.
Tapos, mas lalala pa. Tapos, ang tendency talaga magkaroon ng recession. Yes. So, nakakatakot. Tapos, nabanggit ko rin sa inyo, kasi mga kababayan, meron ako mga kaibigan na may-ari ng mga kumpanya, nag-skeletal na sila. So, basically, nag-uumpisa na siya. Retrenchment. Oo. Ngayon, Tanggal. ang tanong ko po, ma'am, ano po ba, eto po ba yung pinakamataas na nangyari sa bansa natin? Ngayon lang ba to? Nangyari na rin yan, pero nung debt crisis nung time nung tatay ni BBM, Oh, okay. talagang masaklap rin yung nangyari noon. Kasi generation namin yan eh. Yeah. Na natikman namin yung hindi ka makapag-import kasi wala ng dollars, di ba? Kasi sobrang laki ng utang sa labas. Oh, okay. So, talagang taghirap noon. Pero tayo papunta pa lang doon Oo. ngayon. So, pwede pang solusyonan kung gugustuhin. Kaya nga nagsasalita ako kasi ayokong mapunta ulit tayo doon na sobrang laki ng utang. Ngayon per capita, ang utang ng mga Pilipino, masking Bawat isa. sanggol, yung bagong panganak, 160,000 per capita. Grabe, per head. nakaraang nandito ka, 150 lang ba? 150 something. Oh, Oo. 160 na. Hindi pa pinapanganak, may utang na? May utang na. Yes. oo. Magkano po? Mga 160,000 per head. Oh my gulay, isang bahay na yan ng pobre Oh, Yeah. So kumbaga kung hindi pa natin papansinin yung issue ng pangungutang kasi every year ngayon ang deficit ng government, like this year ang target deficit nila is 1.6 trillion pesos. So from 17.9 trillion yata yung last year, magiging mga 19.7 trillion yata yung magiging Ang total na utang. this year, by the end of this year. So, Abay! malapit-lapit sa 20 trillion. Oh my Grabe. galing! Alam mo yung 1.6 trillion, pwede ka na magpatayo ng isang syudad niyan eh. Correct. Diba? Totoo yan. Napakalaking Totoo yan. pera niyan. May, alam mo, yung isang trillion, 1 billion, may isa ka ng kalsada or Yes. yung bridge na flyover, whatever na sobrang ganda. School buildings. Oh, di ba? Actually, kinalculate ko nga 800 billion, kaya magpatayo ng 22 medium-sized malls. Di ba? So Oh my ilan na sabihin mo na, ilang trabaho ang pwede mong ma-generate sa Grabe. ganung karaming di ba? malls. Pero sa ngayon po, walang trabaho sa construction dahil hindi po naglalabas ng projects ang DPWH. Yun nga, magtataka ka kasi nagde-deficit spending na nga sila pero walang mga bidding na nangyayari Yeah. for government projects. Hindi Walang kagaya ng mga projects. previous administrations. May makikita ka. Talagang nag-a-announce sila ng mga biddings, di ba? So ngayon, wala. Halos wala. Ang balita ko rin is kasi daw po, meron namang ino-offer. Kaso ang offer daw sa contractors is palugi ka muna ngayon para lang may project. Tapos sa next time ka na bumawi. Ganon yung Actually, nakarating sa dapat akin. yung mga contractors na yan, i-blacklist na, di ba? Kasi tsaka dapat isoli na nila yung Yeah. lalo yung sa mga involved sa ghost projects, dapat blacklisted at second, isoli nila yung binigay sa kanilang pera. Correct. Kasi wala namang nangyari sa project. Biro mo yung taga DPWH na mga undersecretary at mga engineers, isusoli daw sa gobyerno ilang bilyon. Magkano lang sweldo ng mga yun? Ibig sabihin, yung pangurakot nila bawat taon, bilyon, mga kaibigan, hindi ng hundreds of billions, Actually, Mother, when you try to think about it, kung sinasabi nila kunwari ng mga 300 billion yung DPWH project, tapos ang kinikita, 'di ba meron may commission yan sila sa 20%, yung pinakahuli nga daw 30% na. So from 300 billion magkano yun, 'di ba? Actually, layered yung corruption Layered yan. Explain mo nga sa mga kababayan natin, Ma'am Cora, yung layered na corruption dyan. Kasi nag-umpisa yan sa Congress. Ang Congress may cut na. Tapos yung Congressman may contractor. cut. Oo. Yung contractor. Tapos yung mga nag-a-approve ng mga permits, ng mga business permits. Tapos yung barangay. So, kung 300 million yan, malamang natitira na lang talaga dun sa project is 80 to 100 billion. Yun siyempre, lang, diba? Kaya hindi natatapos substandard yung project. Substandard na, hindi pa tapos. So, kaya puno ng buhangin, wala ng semento. Kaya nga pag binaha, nawawala na yung yung flood control na hilaw kasi talaga yung Huwag niyo project. pong kalimutan na yung pangurakot dyan sa DPWH ay bago pa po sila nagsumite
ng kanilang budget sa House of Reps ay meron na po nakabaon dyan na 30% para sa lahat ng kikikbakan. Magkikikbak sila sa DPWH officials, abot hanggang secretary, tapos magkano yung para sa congressman, kung saan dyan sa district niya. At ang masaklap talaga, Ma'am Cora, hanggang ngayon, andyan pa rin, oh. Nandyan pa, hindi pa nasususpend si Garjola ng CWS party list na taga Batangas. Ilang beses na sinasabi pangalan ni Garjola ng ICI ba yan? At saka mga contractors hindi pa rin siya nasususpend. Pero si Kiko Barsaga nasuspend twice na. Yan na kaya mga tao po galit na dahil halata na po na yung pangungurakot ay tinatakpan nyo pa. Yan. Kaya to talagang the numbers will not lie. Di ba, Ma'am Cora? Actually, hindi nga lang corruption pati nga yung nangyari kagabi sa Senado, that's a serious breakdown of institutional boundaries. Kasi ang executive branch, pinadala ang NBI, and they forcibly wanted to arrest A an senator. elected official, di ba? Yes. So without Sa Senate building. Ay, sa Senate building. without due process. Yeah. So talagang breakdown na yun ng constitutional boundary. Now, for me, dahil kausap ko yung mga investors dati, ayaw nila ng ganyan kasi signal yan na mataas na yung political heat index mo. Correct. Mainit na yung politics. So, kung ganon, wala na talaga yung focus sa economy. Nasa Yeah. politics na talaga yun. Correct. And then BBM only has 2 years to go. Yeah. Ang solusyon niya sa problema natin, mga kababayan, ay political. Hindi yung kumayod sila ng todo dyan sa executive department para maibsa naman po ang paghihirap natin, kagaya ng kuryente. Di ba? Actually, yung kuryente, kagaya ng gasolina, kuryente, gasolina, tsaka bigas yan. ayuda sa fisher folk para naman bumaba ng konti yung presyo ng isda, di ba? Ay hindi nag-work yung ayuda, Ma'am Cora. Bakit kaya hindi ito umobra? Kasi hindi naman sustainable yan. Tatagal, hindi mo, 5,000 to 10,000 per person. Hindi naman tatagal ng 3 buwan yan, di ba? Dapat trabaho binibigay nila kasi ang trabaho is sustainable. At saka hindi lang yun, kasi kapag tayo, sa hirap ng buhay ngayon, ang mga Pilipinang hilig mangutang. Yung 5,000 yan, mamaya, pagkatanggap nila, dumadaan lang. Dumudulas lang sa palad nila yan. Pinangbabayad lang nila ng utang. Tapos, Miss Cora, sinabi mo rin kasi na parang ang nangyayari, hindi nga parang nangyayari na. Kasi yung mga lahat actually, first time mong nandito, lahat ng sinabi mo, nagkatotoo. Di ba? Kaya nga talagang, iba talaga kasi kapag ang katulad mo, yung isang katulad mo, na ang iyong priority is talaga kung ano yung makakabuti para sa ating bansa. Ang nakikita ko po kasi ngayon, Mama Bing, siya Miss Cora, sa liderato ng BBM or Marcos administration, is yung last 2 years na parang wala na sila talagang pakialam. No. Diba? Hindi na sila makakabangon. Kaya pag sinasabi ni BBM na, kaya natin to, magiging upper middle class ng Pilipinas. No way. Budol yan. Huwag kayong maniwala. Kasi unang-una, ano ba mga stimulants ng economy? Government spending, investments, tapos for us, yung manpower exports, hindi trade, hindi yung actual exports, kundi manpower. We are exporting OFWs. This quarter, yung last quarter, bumagal ang remittances. Diba? So, kaya yung household spending bumaba din. Kaya overall, 2.8 lang ang inakyat ng ekonomiya natin. Kaya ang tinatarget nila 5%. Paano sila makakaabot ng 5%? Yeah, correct. So, baka mag-recession pa tayo this year kasi hindi pa natin nakikita yung full impact ng corruption at saka ng oil crisis. Naku, Ma'am, ano ibig sabihin kung may recession? Pag recession, negative growth for 2 consecutive quarters. Wow. Yay! Tapos, Wala ng trabaho. Oo, mga tao. yun ang doon, suma total. Marami mawawalan ng trabaho. So kung 3
almost, well, it's 2.6 million na walang trabaho, pero baka maging 3 to 6 million na walan gosh. this year, di ba? So, Kawawa yung mga pamilya at kawawa talaga. kabataan. Kawawa talaga. Marami talagang tataas yung hunger index mo. Yun na, di ba may survey na Oo. at least kalahati ng Pilipino sinasabi naka-experience na sila ng gutom. Gutom. Oo. So, tataas So, pa yan. pag tumaas yan lahat, tataas din ang crime rate. Oo. Ah, Diba? sigurado yan. Oo, kasi alam mo, Grabe, nang hold up yung isang bata ng hold up ng jeepney, ano? marami sila, no? Pinasok nila yung jeep. Nakita niya. Kaya yung sinasabi rin ni Secretary Remulla na maganda ang ating peace and order. Eh, good luck sa kanya, di ba? Kasi yeah. kung talagang kumakalamang tiyan, minsan nagiging Yes. desperado ang tao, Oo. they will do everything para mapakain yung pamilya nila. Yeah. Di ba Hindi dalawa na. nga lang magnanakaw dito sa Ano? Pilipinas? Sino? Buhay. Tsaka adik. Suko na nga eh, si John Beck eh. Suko na si John Beck, hindi na siya tatakbong presidente kasi alam niya na hindi naman siya mananalo dahil hindi na talaga kaya. O si Kahit Cra- anong Oo. abs ni John Beck, abs ni John Beck hindi na niya talaga kayang manalo, kaya atras na siya. Actually, mother, crush ko yan dati. Naku! Ikaw Sayang. naman, dami mo crush eh. Tingnan mo naman, crush mo, na-crush na tuloy. Drip eh. Na-crush tuloy. Crush pa naman kita. Hindi na now. John Beck. Ayan ay, ang gwapo. Pag naputi ang buhok mo kang kagalang-galang. Eh, kaya mo presidente ito. Sige. Lahat ng mga bading siguro boboto dito. Gwapo eh. Oo, diba? Pero siya na mismo ang nagsabi na hindi na po niya iniisip yun. Siguro naisip niya ang hirap. Whoever will sit as the next president, problemang malaki, no? Oo, bakit naman... Hindi, tsaka pag sinabi niyang tatakbo siya, babanatan na siya na. Miss Cora, kunwari, kung sino man ang uupo na susunod na presidente or leader natin, anong iyong may advice? Nako, mahirap maging presidente sa susunod na administrasyon. Nabubulol na ako tuloy. Opo. Kasi maraming problemang iiwan ng administrasyon na to. Unang-una yung utang napakalaki. Naku, utang, 19 trillion na. Kailangan magpakulong sila talaga ng mga kawatan. Kasi, Para makabawi tayo ng pera. Hindi, tsaka para bumalik yung confidence ba? Oo, for Tsaka investors. soli pag Oo. pinakulong nila si Martin Romualdez, gusto ko soli niya yung pera Soli. Kailangan talaga yan. Accountability and transparency, importante yan. Kasi you want to reflect, good governance in your administration. Para naman pumasok yung foreign investments at yung mga taga-Pilipinas na may kapital ay mag-negosyo na uli dito. Yeah. Kasi balita ko dyan, ma'am, kahit daw yung may mga pera, doon na sa Sa labas, labas. Totoo. paggawa ng mga factory nila, di ba? Tapos bakit nga? sabi nga daw, Miss Cora, yung pera natin mawala na ng value. Actually, Ano na bang pera mga natin ngayon? 74 centavos na lang ang worth ng piso ngayon. Oh my gosh. So, 7. kung tataas pa ang inflation, di bababa pa ang bababa yan. Di ba? Ano ba yan? So, ibig sabihin yan, pag yung perang pinambibili mo, mas konti ang mabibili niyan. Yeah. Grabe. Feel na nga ng mga mayayaman Yung mahihirap pa kaya. Feel na ng mayayaman yung grocery cart nila gumagaan. For the same amount. Ako, nakita ko yun, Mama Bing. Like, ano ba yung binili ko? Panglaba lang, konting fruits. Tapos, ang binayaran ko, 16,000. Yung mabilisang grocery na may kulang lang. So, eto na yun. Yun. Parang, Yan, kaya mo pa yan. Oo. And you imagine kung ang Exactly. pera ng tao ay 1,000 lang. Bibili siya ng bigas, sardinas, diaper, gatas. Actually, nung tumaas yung gasolina, yung diesel, from 1,000 na net income ng mga jeepney drivers, naging 500 per day. grabe. Totoo So, sa yun. At 500, kailangan pang mamatay bago makakuha ng ayuda. Sa sikip-sikip diba, ng linya namatay nila. na yung isang mama. So, dahil- Miss Cora, sa madaling pagkaintindi is kung meron kang 1,000, parang 700 peso na yung halaga nun ganun, ngayon. So, bawas na ng 300 yung 1,000 mo. Oo. So, grabe to. Sa 300 lang, ano na yan, di ba? Ilang Oo. kilong bigas na yan. Ano na, 6? Kung 50 Oo. pesos, di ba? Kaya nga talagang ang nagsasuffer nung corruption nitong government na to. Hindi naman yung mga Hindi. kawatan Hindi. Yung Hindi mga talaga. masang Pilipino talaga. Yung mga taxpayers pa mismo. Yeah. So kumbaga, binabayaran natin yung sarili natin para maghirap tayo. Kailan mo ba, BBM,
ipasuspend ang excise tax sa gasolina? Oo. Kailan mo ba Ibababa. ibababa ang VAT o kaya zero na? Hindi nga nila gagawin yan, attorney, kasi nga may revenue target sila. Eh, kahit Meralco bill dun may 12% VAT eh. Kaya, luging-lugi na po ang consumer na Pilipino, kahit po may kaya pa ng konti, hindi na makahinga. Na sinasabi natin na middle class is now the new poor. Correct. Actually, Miss Cora, yes. kunwari, no, naisip ko lang naman, okay ba na maging government-owned yung mga oil companies natin at saka yung Meralco? Kasi Hindi. kung makukuha, hindi rin, no? Kasi nga sa sobrang corruption ngayon, Din, oo. di ba, mananakawan din nila yan. Tapos, Diyos ko. unang-una, saan sila kukuha ng pera para bilhin yung mga companies na yun? Yun nga. Tsaka kailangan din niya ng, ng legislation. Kasi, you have to create a budget. Okay, so dapat ang Congress, ngayon pa lang, kung gusto nila ng long-term solution ng ating energy Crisis. sector, Yeah. gumawa sila ng legislation. First on supply, yung tawag dito. Controlled yung Yung Strategic Petroleum Reserve. Okay. Tama. Second, price stabilization. Okay. So dati meron tayong price stabilization fund, pero nawala yun eh. Nawala. Oo nga. Tapos, Kasi wala namang price control eh. Oo. Wala. Eh, kasi Bakit nga- nawala yun? Ayaw ko, na-scrap na yun eh. So, siguro nga, walang budget. Kasi you need a fund for that eh. Okay. Tsaka, I think, yung price, may component yun na pagka mas mataas yung presyo, may tinabing pera para dun sa price stabilization. Or pag mababa pala ang presyo. Saka itong excise tax sa fuel, Dapat yung excise tax sa fuel, yan ang tinatabi nila for price stabilization. kaya nung nangyari itong fuel crisis, nga si BBM dahil walang price stabilization. Oo. Isa pang aspect ng energy kasi ngayon yung ating finance sector is tied to the US dollar. Yeah. Pero ang Middle East, pag bumili ka doon, dapat dollars, 'di ba? We can buy from Russia, we can buy from China. Pero ang Russia ayaw nang tumanggap ng dollars. Yuan. Hindi, rubles. diba? Rubles. Oo, Tapos yung China, kanila. kasi may BRICS na ganyan. So, at saka sabi ng US, pag bumili kayo dyan, pwede kayo masanction. So, Aray. natatakot ngayon ng DOE na baka masanction tayo. Oo. Dapat yan, inaasikaso na ng Congress, pagka may ganitong emergency, dapat we are free to negotiate on a bilateral basis with other countries Yeah. so that we can diversify our oil supply. Kaya po talagang importante na ang Senado natin ay matatalinong mga tao at babae. Dahil Yeah. napakalaki ng problema natin. Yung mga senador natin ay inaasahan natin na siyang magkokorek kung ano mang kamalian dyan ng mga congressman dyan dahil masyadong political yung mga congressman dyan. At Oo, grabe. yung mga treaty, di ba Ma'am Cora? Mga treaty ay nasa kapangyarihan yan ng Senado. Kaya, for example, yung pagbibigay ni BBM ng 2,000 hectares na gawin nilang factory ng mga ano ba yun, yung chips, microchips. Palagay ko dahil takot sila na iti-take over ng China ang Taiwan kung saan doon kukuha ang Amerika ng microchips. Dito naman nila sa Pilipinas, Pero libre. Pero walang bayad. Oo, kaya Lugi-lugi. naisahan talaga tayo kasi nung pumunta siya sa US, he had no bargaining leverage. He was coming from a point of weakness. Yeah, Grabe, as a creditor, debtor. Hindi, as a negotiator, di ba? Oo, at saka malay ba ni BBM ng negotiation, di ba? Medyo sarcastic nga si President Trump. Sabi niya, he's the best negotiator, ganyan-ganyan. Hindi niya alam, sarcastic lang. Yung sinasabi sa kanya. Yes nga, sarcasm. kasi walang nakukuha sa kanya eh. Oo. Di ba? Kaya- Ay, yung Indonesia, hindi man lang pumunta, telepono lang. Kaya yung tariff natin, imbis na bumaba, tumaas ng 2 percentage Grabe. points from Bakit 17 naman to BBM? 19. Kung ang mga senador dyan, sana kinwestiyon nila yan. Nagbigay ka ng 2,000 hectares dyan, tapos walang kapalit? Paano ang tax dyan? Paano yung mga, ano ba yan? Kung may incentive ban, okay, to bring it in, ilan ang mga Pilipinong magkakatrabaho dyan? Baka naman 50-50, mga foreigners pa yung magtatrabaho dyan. Ay, hindi po. Dapat po naman 70
70% Filipinos makapagtrabaho dyan. Ikaw Wala yung mga ganung detalye eh. They don't talk about Wala, those details. tago-tago nila. Ngayon lang nga lumalabas yan eh. Mother, eto na lang, simple na lang. Kasi yung sarili nga natin mga farmers, hindi pinoprotektahan. Yes, oo. Tapos hindi lang yun. May nabalitaan ako, even yung, di ba yung tabako, natin, naging export na. Dapat, okay tayo dito sa Ilocos, nawalan daw ng trabaho yung mga tao Wala from na there. neglect na talaga ang agriculture sector. diba? At tapos he was Secretary of Agriculture during his first and second Eh kasi year. nandun ang karakitan eh. Pati yung sugar smuggling nandun sa DA. Kaya yung control dyan eh. sibuyas, di ba, tumaas sa 700 per kilo. Grabe yun, no? Parang dapat, ayun na nga, paulit-ulit natin. Paulit-ulit, natin na kung katulad lang tayo ng Japan at Korea, ang garbo na ng buhay natin. Alam mo, Ayaw ang na magarbo maayos. Ang Vietnam, naunahan na tayo ng husto. Di ba? Ang layo. So, kumbaga sa sprint, huling-huli na tayo sa sa track and field. Huling-huli, nauna na ang Vietnam, no? Pinakataas tayo na bat sa buong Asia. Asia. 12%. Pati kuryente, mataas rin. tayo. Kaya walang investor. Wow, Nahihirapan. wala. Kasi yung number cost one of yun eh. business Yes. nila, di ba? That's So, what, the peso is weak, inflation is high, interest rates are high. So, Yeah. anong incentive bibigay mo sa kanila? Tapos, ayaw pumunta politically fired up pa yung Oo. ating environment, no? Oh, sa Vietnam, ang VAT nila, value-added tax is 10%. Di ba? Ano yung pinakamababa? But many goods are enjoy a temporary reduced rate of 8% until end of 2026 kasi nga may fuel crisis. At ang exports ay zero. Pag nag-export ka, wala kang tax. Wow. Oh. Ang Cambodia also applies zero VAT to exports. Oh, Ang Thailand, 7% ang nila, VAT. Yun ang mababa among... Problema dyan sa VAT, Ma'am Cora. Wag hindi ka senior, hindi ka rin PWD, Wow. 12% pati gatas mo. Lahat tayo. Bigas. Dapat selective ang yung Diaper. tax. Oh. Eto, Mama Bing, top countries with zero personal income tax as of 2026. Yan gusto ko Brunei. yung below 1 million. Zero na yan Okay, income tamo. tax. United Arab Emirates, known for having zero personal income tax, making it a major hub for expats, professionals, and business owners. Bahamas imposes no income corporate capital gains or inheritance tax. Monaco, famous for having no income tax for residents except French nationals. Cayman Islands, zero income tax, often used by corporate entities. Bermuda, no personal income or capital gain taxes. Qatar, zero income tax for residents. Bahrain, no personal income tax and low corporate burdens. Kuwait, no personal income tax on salaries. Mga, diba? mga oil-producing countries Yeah. yan. Oh. Karamihan dyan, oil-producing countries, tsaka mga tax havens. Sa ngayon kasi, ang Singapore meron, zero Meron. income tax lang sa atin ay mga OFW. Yeah. Di po ba? Pero ang nireklamo nga nila, kasi nakausap ko sila iba sa kanila, wala kang income tax, pero yung padala mo, Yeah, ay ganun may din. tax. Exactly. Oh, so ganun din. Tsaka ayaw na ng OFW yung PhilHealth na compulsory. Kasi Ay, may oo. sarili naman daw sila na insurance sa kanilang mga kumpanya. Ay, tama naman. Kinakaltas sa kanila Wala naman sila dito. Wala naman sila dito at yung kanilang mga kamag-anak naman, hindi naman nagbe-benefit dyan sa PhilHealth nila. Correct. So bakit hindi makinig ang gobyerno? Bakit hindi makinig ang mga legislators na tanggalin nyo na yung mga OFW na yan sa compulsory PhilHealth Sayang daw contribution? yung maleta, walang malalaman. Grabe. Hindi, yun nga kaya, di ba, turned off talaga ang mga investors. Kasi nakikita nila yung ating legislative branch, hindi nagtatrabaho. Ang trabaho nila, politics. So, ang sites nila nasa 2028, hindi nasa 2030, 2040. 2028, ano kaya ang itsura ng Ni Marcos. Grabe, no? hindi Marcos will put us in jail. I think sometime in February, sabi ko pwedeng mag 10 to 15% ang inflation natin. goodness. O sabihin na lang natin, parang image scenario doon sa mangyari. Yun nga, so, mga bilihin natin. Siyempre, mataas Tataas. lahat ng bilihin, di ba? So talagang maraming magugutom. Second, maraming malalay off sa trabaho.
kasi magtitipid yung mga kumpanya eh. Correct. Diba? Kasi yung cost of production nila mataas. Yun. So, wala naman trabaho, yung iba mawawalan pa ng trabaho, so paano na lang? Kailangan talaga matuto tayo rin maging self-sustaining, no? Magtanim, whatever you can do to augment your income, kailangan pag-isipan na yan ng bawat Pilipino. Oh, sabi mo nga kanina. Pag-isipan ng gobyerno. Yeah. Eh, naku, hindi nga mangyayari Wala yun, nga, attorney eh. Kasi Kaya wala ako, sa kanila. lugbati ako sa condominium ko, 2 pots. Oo. Lugbati. Lugbati kami mga Ilonggo kasi. Oh, masarap wala yun. na kami makain talaga. Dudunok na lang kami lugbati, may suka eh. Kamote. Oo. Sinabi mo nga kanina ko, ang tag, Miss Cora Guidotti, umabot na sa 18.49 trillion ng utang ng bansa at ang ating debt to GDP ratio ay nasa 65.2% na din. Aha. Lampas na sa safety limit. So, sa ganitong sitwasyon, may sapat pa bang fiscal space and gobyerno para pondohan ng mga social services? Siyempre, kung tatanungin mo, O hindi. mapipilitan tayo magpataw ng mga Hindi. bagong Pero kung rules? mga congressman tatanungin mo, marami pang space yan. Ibang space sa maleta. Ay, alam mo, nananawagan po ako dyan sa mga natin, mga ekonomista natin. Magsalita naman po kayo. Ako na lang Diba? na ako yung Kasi sasalita. kawawa, alam mo, wag yun na lang isipin. Kasi eto kasi kagabi, when I was, bago ako matulog, kasi 2:00 na ako natulog, nagdasal ako, sabi ko, paano kaya naiisip ng mga government official natin na matulog ng mahimbing sa masarap na paghiga nila sa kama nilang masarap or komportable, tapos naka-aircon, kumakain ng masarap. Tapos ang feeling nila, very comfortable sila ngayon kasi okay yung buhay nila. Pero, after nila mawala sa posisyon, ang kawawa yung mga anak at saka apo nila kasi namarkahan na, nakorap, na mga walang hiya, lahat nakakain. Pagdating ng panon, kaya ang daming nagsisuicide din eh, yung pag nabully. Kasi hindi nila nakikita yung ganon. Tsaka mataas ang depression rate. Yes, ang taas talaga. Meron nga akong kilala lately she tried to take her life kasi nabudol siya sa Dubai. Nag-OFW, Oh pero my. nabudol. So, pagbalik dito, kasi nawala yung Zero. pera niya. Oo. Ako nga kagabi, Back to zero. nag-post ako, sabi ko, grabe, nakaka-anxiety talaga to. Tapos sabi ko, yung sa post ko nga, pag nakita mo, sabi ko, buti na lang akong jowa, kundi kawawa. Anxiety ako. Grabe. Ito Kaya yung maraming sinasabi lumalabas ng bansa. Ba't naman ang gobyerno natin, imbis na solbahin itong problema sa kakaban ng bayan at sa mga Politika pa sa mga mahihirap gusto tayo pa mag-adjust. Actually, kahapon nung... Magtipid daw tayo. Ano pa ba ititipid? Yung renta umakyat na. Ang Yeah. kuryente umakyat din. Charge pa sa atin yung mga systems loss. May bat din yung kuryente natin, ha? Tapos, Kahapon nga wala. Transportation. Magkano bang ngayon? Ano yun kahapon? Kahapon nga, attorney, nung kasagsagan ng gulo sa Senate, sabi ko, nakalimutan na ba nila na may oil crisis tayo? Kaya nga, Diba? grabe. Na napakataas ng presyo ng gasolina. Parang nawala sa consciousness ng mga senador at saka ng congressman. Kasi sa Congress, yung impeachment Inatupag. Sa Tapos sa Senate naman, Policies. re-election sila. Oo. Tapos nagkagulo pa yung pumasok pa yung NBI, di ba? And at saka pinapriority, gigil na gigil silang mahuli si Senator Mark Coleta, pero yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, ayaw nilang hulihin. Yun kasi yun, di ba? Kasi ang solusyon nga ni BBM lagi is jail them all. Mali ka naman, BBM. Dapat jail Martin. Actually- Ba't naman yung iba ang hindi pinapa-jail mo? Oo. Worried rin ako sa outcome ng ASEAN Summit kasi tayo yung host. Oo nga So eh. kung ganitong political environment, napakataas ng heat index mo, Yeah. Magkano nakakahiya. bang Nakakahiya. budget niya dyan? Walang billion? Hindi ko alam. 25 ba? Ha? Mga 20, thereabouts, mga 20 billion yata. Check. BBM, ayos ka naman. Utal-utal ka na naman eh. Di ba Diba? yung huling yung huling speech niya, nagutal-utal na Peace! Yeah. We Sa want peace. Grabe. Ano bang klaseng speech Talagang yan? nakakahiya. Oo. So, medyo, sana wag na lang siyang mag-Q&A. Oo, di ba? Sana maintindihan naman ng ASEAN kung magtitipid-tipid lang. At alam naman nila na tayo ay 95% dependent sa imported oil. Alam naman nila yun kung pwede namang mag-meeting na tipid-tipid eto, lang. Yung Asian Summit natin, Kano? 22.9 billion. Yeah, This thereabouts. funding spread across 2 fiscal years.
Noong 2025, 5.4 billion was appropriated for initial preparation social. 2026 is 17.5 billion, specifically 17.495 billion 734 million was approved under the AGA Act for the summit Siguro year. bumili ito ng mga bagong Kotse. na mga mamahalin. Tsaka yung mga hotels na mahal. Ito, distributed among several government agency. Office of the President, 10.7 billion. Philippine National Police, 1.93 Alagay ko billion. pati Bulaklak charge sa atin eh. Presidential Broadcast Service, 807.8 million. Laki Bureau of Fire Protection, 739.1 Teka million. muna, bakit may Bureau of Fire na protection na Just na in budget case. sa ASEAN? Pero ang laki, no? O standby, Ha? Oo, standby fund lang yan. Pero ang laki, di ba? Presidential Bakit may Communication. bago ba fire truck? Ewan Kano daw? natin. Kano daw? As PCO, 553.7 million. Department of Information, DICT, 526.1 million. Department of Tourism, 482 million. Tourism? Zero ka na nga eh. Ngayon, i-deposit mo pa kami ng 480 million. Huwag ka na lang kayang gumalaw dyan para hindi na kami lugi. Ayun. Gagalaw ka pa dyan, dadagdag ka pa sa lugi namin eh. Wala ka na nga income. Grabe ito. So, Kulay yan, lahat so sa education, kulay lahat sa tourism. Ano na ba? Kaya yung sa ASEAN Summit, makakarinig ka na naman ng mga promises. Yun. Tapos susunod dyan, yung SONA. Promises na naman. So, wag na kayo maniwala kasi puro budol na yan. Kasi, noon pa, di ba, kailan ba nag-umpisa mag-SONA si Presidente? May nangyari ba sa economy buhat nung mag-umpisa siya mag-SONA? Pabagsak ng di ba? pabagsak. So, pabagal ng pabagal ang growth natin. 2.8 na nga lang ng first quarter of this year. Yeah. So, kung maniniwala pa kayo, nasa inyo na yan. Yeah. Grabe, paano pa kayo maniniwala dyan sa kanya eh? Pagkuot mo ng bulsa mo ba? Pagpasok ng kamay mo sa bulsa mo, wala nang laman? Paano kayo maniniwala dyan kay BBM? Kung talagang maniniwala pa kayo dyan, ewan na lang. Kung So, talagang, may 2 taon pa siguro siya. may maleta kayo. Di ba may 2 taon pa siya? Opo. So, kung every year ang deficit natin is almost 2 trillion. So by the time he finishes his term, ang debt natin is about 24 trillion. Oh my gosh. Diba? Magiging ganun na yan. May high Kung ganun blood. ang trend kung susundan natin yung ganung Oo. trend. Kasi syempre, lalo, pag palapit ng election, lalong magiging desperate sila Oh to yes. steal money. Bantayan po natin. Kaya bantayan nyo talaga yung kaba ng bayan kasi sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, he needs to step down kasi more damage, there's just more damage to the game economy, over ka di na, ba? BBM. Game so, over. hindi Resign naman ka niya na. kayang ibangon na yan. Kaya lang, syempre, hindi siya mag-step down. Oo, ang sabi. Ano pang sabi kasi? Under control pa ba? Oo, ang sabi nga pala, Miss Cora, ang Palasyo Ray, naglabas ng statement na under control ang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa. So, there's- Pero hindi nito nabigyang linaw kung paano bababa ang presyo ng bigas na umabot na sa bagong peak ngayong buwan. Baka under flood control. Grabe. Binaha. Ha, Ayun nga, so magtatagulan pa, di ba? Oo nga. Hindi, tsaka marami pang disasters na darating. Correct. oo. Nabalitaan mo ba, Mama Bing, yung Honta virus? Ay naman, nakamalas naman talaga ni Risa Ontiveros. So, pinangalanan pa yung bagong virus sa kanya. Hanta virus. At saka kayo, maawa naman kayo kay Mayor Lenny, nananahimik yun. Yung pagkaputok ng Mayon Volcano, sabi niyo, it's a sign. Di parang sinabi niyong malas siya. Oo, ngayon, Hanta Grabe virus naman na kayo, naman. tigilan niyo na siya. Itong Pilipinas, alam naman ng gobyerno, ilang bagyo ang darating. At saka ang haba ngayon ng mga Ilang bulan, lindol pa ang Oo. mangyayari. Lahat yan, di ba, Ma'am Cora, pinaglalaanan yan ng pera. Yes. oo. Kasi hindi lamang disaster, recovery talaga ang paglalaanan dyan. Parang wala lang sa kanila eh. Parang, sige, masanay naman kayo dyan eh, na bumaba lagi. Grabe kayo. Kaya nga, minsan ayoko na mag-guest.
Kasi paulit-ulit yung sinasabi natin, di ba? Kasi wala talagang nangyayari. Alam na naman nila na ganito yung sitwasyon. They're still They in don't denial. listen, yeah. They are in denial. Basta sana at the minimum, yung excise tax dyan sa gasolina ay tanggalin nyo na muna. Correct. Okay sana kung may Ang VAT nangyayari. dyan sa gasolina, tanggal kayo yan ang nagsispiral ng inflation dahil din dyan. So, sana makinig na ito si BBM sa mga tao, mga maralita, na kahit man lang excise tax at VAT sa gasolina at diesel ay isuspend na muna nila ng Hindi nga nila pangolekta. gagawin yan dahil may revenue target Oo sila. nga, pero kasi yung revenue target nila, wala naman Mga kababayan, napapakinabangan. inuuna Wala kasi nga nila kasi yung- nga yung unprogrammed funds ang hinahabol nila di ba? Noon na kasi nila bulsa nila eh. Yan ang Oo. problema eh. Wala nga yung priority sa masa, basta bahala kayo dyan sa buhay nyo. Oo. Basta kami may unprogrammed funds. Correct. Papatayin talaga tayo sa gutom nito ni BBM. O 2 taon pa. BBM, nangangayayat na nga yung mga tao. Nakita mo naman ang nutrition level ngayon ng mga maralita ay sigurado at the worst na. Kasi ano na lang kakainin? Kahit bigas, hati-hatiin na lang ng pakonti-konti. Nakakasiguro ba tayo na magiging malinis ang eleksyon? Yun. Yan ang Yun ang isa pang tanong ko sa inyo kasi sa tingin nyo gusto niyang makulong. Kasi Correct. pag wala na siya sa presidency, Siyempre, hindi. wala na siyang immunity, di ba? Kaya nga ngayon So- pa lang, ipakulong niya na si Martin. Baka sakaling Maraming mabawi. gumagaan naman ang loob natin sa kanya kay BBM. At saka yung ang danger dyan kasi, di ba, ang martial law lasted for 20 years. Yeah, yun na So, nga eh. they will have that ambition to lengthen their seat. Kaya may rumor-rumor na ngayon na wala daw national election. Correct. Subukan nyo lang. Mm. Kung di ba mag-riot ng mga Pilipino na talaga? Oh, kasi hirap Susobra na kayo. eh. Diba? Eh ngayon, masasabi ba nating may institutional paralysis ang ating gobyerno ngayon? Kung mabilis ang aksyon sa mga political trials pero deadlock naman sa mga economic reforms gaya ng energy sector, liberalisasyon. Tama ba yun? Yes. Liberalization! Paano natin mapapanatiling ang ating 6% growth target para sa susunod na taon? Paano nga ba? Ang target 6%. Anong Katawa-tawa naman yung growth target na yan. 7.7. Actually, they've already weaponized all institutions, Diba? including AMLAC, di ba? Na weaponize nila. Nakaka-migraine. So, how can you even, expect them to follow logical economics at saka to even respect the Constitution. Kasi wala na bastardize na yung Constitution. And yesterday was a concrete example of how they breached constitutional boundaries. Grabe, no? Grabe yun. Yun na nga. Sa Senado pa. Matindi yun. Na parang ang mga tao ay umaasa na ang mga senador ay magkapagbigay ng solusyon. Dahil ang congressman ay parang wala namang solusyon. Tsaka Politika lang. Tipong yung Senate President pa mismo yung nag-enable sa NBI na makapasok. You know? Oo, yun yung yun nga eh, So, yun di ba, nakakalungkot. yun talaga, yun talaga, parang, like I said, it's a constitutional breach of, yung boundaries at saka yung security. Oo, kasi nakakatakot kung kaya lang gawin sa lalaki yan. Paano pa kayo mga babaeng senator? At saka, kung kaya Diba? nilang gawin yan sa mga senador, paano pa sa mga maliliit Ordinaryong tao, Oo. di ba? Oo. Oo. Akala ko ba, Ma'am Cora, napasa na sa House of Representatives yung suspension muna ng collection ng excise tax Oo. at VAT sa fuel? Hindi nila na-implement. kasi nga may target sila. Yan na naman tayo. Balik Diba? tayo dun sa revenue target. di bali wala rin yan. Kunwari Wala. lang, it's all for optics. Budol Kaso nga wala rin, pa diba? lang kayong silbi dyan, mga congressman. Sinabi ko na yan Wala dati pala kayong silbi. Sinabi ko na yan dati that we are being scammed. Ito yung sinabi mo na ini-scam tayo ng gobyernong Yeah, ito we're being scammed. Kung kunyari lang, papasa-pasa kayo ng batas ha. Hindi Yeah. naman talaga gagawin ni BBM. Oh, Yes. which is what's happening right now. Yes. Hindi pa rin nila ginagawa. Yes. Diba? It's all promises na. At saka lip service. Ganyan. Para lang maibsan yung emotions. So they're trying to appeal to our emotions para mabawasan yung galit and then they will still do the same thing.
Pero itong inflation na 7% ay mararamdaman nito ng mga maralita. Ngayon pa lang Mararamdaman. Ngayon pa lang nararamdaman na. Mabing, di ba sumakay ka nga ng Grab the last time? Tapos sinry ko din, di ba? Parang 200 pesos na lang inuuli nila. Hindi, take home nila, mga average sila ng 500, 600. Ako, Yung 200 jeepney, na lang. 200, 300. Yung sa akin, 200 daw. Saka, Kaya nga, so paano sila magbubuhay ng ganyan? So day to day, isang kahig, isang tuka. grabe, Yun, no? isang kahig, Kita isang mo, ultimo bata nga, yung nagnanakaw sa loob ng jeep na umaandar, pinasok. BBM, kung wala ka naman pala talagang magawa dyan, Ano pang ginagawa mo dyan? ano pang ginagawa mo dyan? Di ba? Parang, Di ba? Wala nga eh. So he really needs to step down, but he will not step down. Have you ever talked to any like investor or negosyante sa Philippines na Yes. about it? They're asking, no? Also. They agree with what I say, but they cannot go out Speak. in the open Yeah. kasi iipitin sila eh. Of course, Diba? of course. Iipitin Understand. kaya sana ang manalo dyan sa House of Representatives sa 2028, ayun naman pong may mga talino at tunay na serbisyo sa mga mahihirap. Palitan nyo na ho yung mga congressman nyo. Kasi iba ang priority. Kita nyo, naiwan tayo. Ang daming naghihirap, hindi inaasikaso ang problema natin sa inflation. May lumalaban na lang dyan, si Lian Libiste, si Paolo Marcoleta, yung mga bata. Actually, Yun ang lumalaban dyan. sana nga hanapin natin yung tapang sa sarili natin. Yes, importante yon. Kailangan tapangan na natin yung sarili natin. Humingi tayo talaga ng pagbabago. Kasi hanggang nananahimik tayo, walang mangyayari sa Pilipinas. Correct. Well said. Thank you, Ma'am Cora Guidote. Maraming salamat thank din you po. for joining us in Sa Totoo Lang. Maraming salamat Thank you so din. much again and Kathy again. and Attorney G. Thank you so Yes. much. Yung katanan. Ayan, attorney, pag-usapan natin itong pag-usad ng impeachment, no? Masa mahigit 250 na mga congressman po yung bumoto pabor dito po sa impeachment. Nakikita nyo po ba na itong ganitong klase ng botohan ay nagre-representa bilang representative sa boses ng taong bayan, attorney? Well, ito no, una ilagay ko muna sa tamang konteksto. Marami na akong nasalinan na impeachment proceedings nung ako'y congressman mula 1998 hanggang 2007. Naalala ko impeachment ni Merceditas Gutierrez, impeachment ni Añano Desierto, ito yung mga ombudsman impeachment ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos, impeachment ng Chief Justice Davide at ang kanyang mga Associate Justices ng Korte Suprema, at ang impeachment ni Presidente Arroyo. So, lima ang nasalinan ko na impeachment proceedings dyan po sa Kamara. At sa lahat na impeachment na ito, makikita mo ang kamay ng Pangulo o ng executive branch ng gobyerno. Anong nangyayari dyan sa Kamara? Simple lang. Dumarating si Santa Claus at maraming regalo si Santa Claus. At ang mga pangangailangan ng congressman ay nasasagot nila. Ano bang pangangailangan? Well, una, projects, releases, appointments. Minsan, may cash pa nga ako naririnig. Yung mga kaibigan ko nagsasabi sa akin, may cash pa eh. So, nung araw madalas sabihin ko, wag muna kayo magbigay, mababa pa yung offer. Hintayin nyo muna tumaas pa. Ganun Admar, MJ Hindi ko sinabi na nangyayari ngayon ito, hindi ko naman sinabi na nagkakaroon ng Santos dyan sa Kamara de Representantes. Kasi nung araw, wala namang Santos dyan At yun talaga, base sa aking eksperyensya. Sa 9 na taon na ako po'y congressman ng ika-5 distrito ng probinsya ng Iloilo. Opo. So, tingin nyo po yung mga pahayag, lalo na itong si Senadora Amy, posible po, no? Meron siyang nabanggit noon na merong pagpe-pressure, merong mga cash considerations daw, meron pang proyekto, pondo considerations at yung OMB na considerations kasi baka kasuhan or hanapan ng butas. Maaring mangyari
para ma-pressure ang isang kongresista para moboto pabor sa kung ano man ang gusto nila. Tama po yun, Admar, no? Ang pabor na maaring ibaba ng Malacanang sa Kamara de Representantes present noon. Hindi ako naniniwala na absent ngayon. Present din yun. Opo. Dito muna sa pananaw nyo po sa nangyari pong investigasyon dyan po sa House Committee on Justice. Ganito po ba yung regular sa isang impeachment po, attorney? Ano bang assessment nyo po doon sa nangyari sa House Justice Committee? Well, itong assessment ko, no? One-sided affair. Bakit? Kasi hindi nakisali ang Vice President. So one-sided lang, narinig natin yung isang panig lang. O syempre, kung narinig mo yung isang panig, paulit-ulit, nalalaman mo na parang nagiging totoo. O, yan ang nakukuha ng isang nasa impeachment proceedings dyan sa Committee on Justice kung hindi ka makisali. And I'm hoping, no, na si VP Sara Duterte ay makisali dito po sa impeachment court, dito sa Senado. Kailangan lang po eh. So ano nakikita natin dito? Nakikita natin na siya po ay, nang hindi siya sumali, yung side lamang ng mga nagbabato sa kanya, ang nakikita natin. Opo. Attorney, di po ba ang sumisimbolo sa hustisya ay isang babae, nakahawak ng timbangan at nakapiring? Ito ba ay applicable din sa fiscal level pa lang bago sa mismong korte, considering ang mga nasa Kamara ay ang magiging fiscal po dito, halimbawa yung doon sa House Justice Committee. Ang napapansin natin, mismo ang chairman, parang kumbinsido na may kasalanan ng pangalawang Pangulo. Ganun po ba dapat ang paghimay? Parang sila na din ata, ito yung mga napupuna, na parang sila pa yung nagpo-provide na naman, naghahanap ng mga ebidensya, hindi yung nagre-reklamo. Admar, iba yung piskaliya, ha? Piskaliya is supposed to be, ano yan, walang pinapanigan yan. No? Tama ka, nakapiring na babae na humahawak ng scales, no? Pag dumating ang kaso sa judge, dapat impartial yung judge. Dito hindi impartial, ha? Bakit? Kasi ang mga kongresista ay umupo bilang kongresista dahil sa politika. Hinalalian sila eh. At since nagising tayo, ang presidente po, siya nang may control sa Kamara. Maaari ang Senado ay independent na executive branch of government. Pero yung Kamara, kontrolado po yan ng Pangulo. Isa lamang ang naalala ko na speaker, ha, na sa umpisa ay hindi kandidato ng Pangulo. Walang iba, si Manny Villar. Si Manny Villar sa umpisa, hindi siya malapit kay Erap. Later on na lang, na wala na magawa si Erap, na inadapt na rin siya. Pero ang punto, lahat na speaker, maski ang kasalukuyang speaker, hawak po ng Pangulo yan. Pero attorney, ito rin yung kanilang puna doon sa House Justice Committee pa lang. Tila nagiging impeachment court na yung klase, pero parang hybrid siya. Halimbawa, pinapayagan na maglabas na magsalita, may pinasumpina, pinatawag. Meron ding puna na kahit hindi daw belong doon sa reklamo, pero pinapayagan pa rin, bawal naman tanungin, clarificatory lang. Pati yung sinasabing clarificatory lang dapat, parang hindi clarificatory din yung tanungan, or pag nagtanong ka, hindi ka rin pinapayagan. Kina-crash out kasi daw sa impeachment court lang daw. Ito ba'y napansin mo rin po, attorney? Napansin ko yun, no? Ang napansin ko pa dito, siyempre, alam mo natin na ang Justice Committee ay in favor ng merong probable cause na findings. Walang duda yun eh. In fact, bago dumating yung bago final yung apat na impeachment complaints laban kay VP Sara, alam na natin ang anong mangyayari eh. Ang mangyayari ay magkakaroon ng probable cause, no? At alam naman natin na ang committee report, no? Tatlo yun, ha? Committee report, House resolution, articles of impeachment, no? Tatlo yun. Alam naman natin na laban yun kay VP Sara eh.
At alam naman natin na ang boto ng Kamara ay pabor, no? Sa committee report, House resolution, at saka articles of impeachment. Wala ko nakikita na hindi sila papabor doon. Bakit? Kasi ang boto nila ay boto para sa salbasyon nila. Remember, ito yung mga nagdumi sa imahe ng Kamara de Representantes bilang isang institusyon. Bakit sinabi ko na nagdumi? Ito yung mga, yung 2022 up to 2025, 19 Congress yun. Yun ang kongreso ng mga kawatan. Sila yung humuthot sa pera ng bayan. At ang karamihan dyan sa kanila, except for a few ay gumamit ng perang hinuthot nila para bilhin ang boto ng taong bayan. So anong expected natin? Ang boto nila sa impeachment ay boto para salbarin ang sarili nila. Natatakot sila na pag umupo itong si BP Sara, papakulong sila. Yan po ang katotohanan. Sir, mayong gabi sa MJ ito. At para po sa mga nanonood ay board member pala si Attorney Rolex. Diyan po sa Iloilo incumbent. Sir, pag-usapan po natin ang inyo pong karanasan sa House of Representatives. Ano ang evolvement? Ano yung pagka-evolve, sir? Anong kaibahan noong panahon mo at panahon ngayon sa paghawak sa pondo ng bayan? Alam mo, una, nung panahon ko ang pork barrel ay only 70 million pesos. 70 million pesos lamang. Divided into 20 million soft at 50 million hard. Yun lang yun. Noong 2013 po, si Greco Bellica ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema para declare ito unconstitutional. No? So, granted yun ng Korte Suprema. No? Nung panahon ko, yung allocation mo na 70 million ay pinipublish yun sa isang newspaper, no? Nationwide newspaper. So nakikita mo yun. After 2013, wala na. Wala ka nakikita. Umano na. Nagtago na ang pork barrel. In fact, no? Ang pangalan niya, hindi natin alam. Ang pangalan na allocables, lumabas lang po yan noong December. At ang allocation ng mga congressman, hindi natin alam Ang doon sa distrito namin, sa 5th District, ngayon lang namin nalaman, parang January lang namin nalaman na 1.5 billion pala. Billion At ang pangalan pala nito ay allocables. So, bakit sikreto? Pera natin yun Bakit sikreto? May tinatago ba dito? Well, ang tinatago dyan kasi hinot-hot yan nila. Can you imagine, pagpasok ng project sa NEP, 10% na kagad ang tanggapin ng kongresista. No? Paglabas, gaan na, General Appropriations Act, 15%. So total, 25%. Hindi pa nga na-bidding yun So anong resulta? Substandard. Substandard ang mga proyektos nationwide. No? At ang masama pa dito, may mga bagay sila na items diyan sa General Appropriations Act na kinuha nila sa NEP, National Expenditure Program, kinuha nila, nilagay nila sa flood control. Alam natin tatlo pa lang Ano yan? PhilHealth, Ano pa? PDIC. Ano ba yung PDIC? Philippine Depository Insurance Corporation. Ito yung pag bumagsak yung bangko. Ito yung sinasagot. At ano pa? Ito, pinakamasama ito Yung peso counterpart ng foreign assisted projects. Ano ba itong foreign assisted projects? Sa Japan, kasi sanay ako sa Japan, Japanese loan. Mag-provide ang gobyerno ng 10%. Yung 90% galing yan sa proceeds ng loan mula Japan. So ano yung mga projects na yan? Ito yung mga big ticket items. Ito yung mga economic impacts ng mga proyektos. At grabe ang kalidad ng mga ito. World class. So, 10% lamang ang ating peso counterpart. Tapos, re-release na 90% ang gobyerno ng Japan sa foreign loan. So, bakit nila kinuha ang mga items na ito nilagay sa flood control? Kasi kung nakalagay doon, nakalagay sa PhilHealth, nakalagay sa PDIC, nakalagay sa peso counterpart, hindi mo pwedeng nanakawin Hindi mo pwedeng suyupin. Naka-itemize Oo, naka-itemize itemize. Kung nilagay mo sa flood control, kita na ngayon. Lagay mo sa flood control, akin yung public works Pipiliin ko kung sino ang
ang mananalo ng kontraktor. So, kickback sa akin. Ganun na nangyayari, buong Pilipinas. So, ano nakikita mo mga proyekto? Kita mo yung kalye, bako-bako, no? Nag-scaling, no? Bitak-bitak. Pag nag-scaling ang proyekto, yung miskla mahina. Natatawa nga ako bawal walisan. Bakit bawal walisan? Kasi napupudpud. Ako po. Di ba nakikita niyo yan? Napupudpud ang proyekto. Ito talaga mga congressman na ito. Opo. Attorney, nauso din po ba sa inyo yung House Concurrent Resolution number 10, yung pong liquidation by certification sa MOOE? Bakit hindi ganon? Uy. Kasi lumalabas Lumalabas yan sa public. Pinapublish kasi ang allocation ng bawat kongresista na 70 million pesos at the time. Nagkaroon ng publication Ito sikreto Ni pangalan lang nito, hindi natin alam Grabe. Pero, Oo. Kailan na ba, MJ? Nalaman natin yung allocables? recently December lang. lang. Oo, recently lang. December lang. Mm-mm. Can you imagine, 2013 pa yun hanggang 2025, December? Ilang taon nakaraan nun? 7 plus 5, 12 years. Di ba? Baka bahagi yan, attorney, ng time-in tradition. Ay, Tama hindi. naman. Uso yan. Nung Tradition. congressman kami, alam mo naman, PDAF Priority Development Assistance Fund. PDAF ang pangalan. At alam mo na 70 million bawat kongresista. At alam mo na ang 70 million divided into two. 20 million na soft projects at 50 million na hard projects. At every year, nakapublish yan. Naalala ko sa bulletin nata pinapublish nila Ganun So, alam mo ngayon mga proyektos mo. No? Alam mo kung ano yung kailangan lagyan ng project. Ngayon hindi. Yung bundok, no? Maski hindi kailangan ng flood control, nilalagyan. In fact, hindi natin alam kung ano yung flood control Noong nagsabi ang Pangulo, mahiya naman kayo, ako yung tataka. Hindi ko alam 2 weeks later, naglabas ang sumbong sa Pangulo. Doon ko nalaman na ang flood control pala ay generic terms. It's a generic term. Tapos, 18 categories pala ang flood control, including slope protection, yung mga ganon, seawall. Sa amin, maraming seawall Bitak-bitak nga Ako po. May mga butas Substandard. Parang pinatong lang doon Hindi naman kailangan Waldas lang ang pera ng gobyerno. Opo. Attorney, ito po, nasa 60 yata na congressman ang hindi bumoto. Ang iba nag-abstain, ang iba nag-straight no, ang iba umabsent. Sa inyo pong panahon, noong nagkakabotohan na sa plenaryo, kapag nailusot po yung articles of impeachment, anong rule nung panahon ninyo, sir? Zero budget ba yung mga yung tutol sa impeachment? O bibigyan pa rin, kahit konti? Ganito, MJ, nasa opposition ako noon. Was deputy minority leader. So therefore, kami yung nag-ipapa-impeach. Halimbawa, no? Ihalimbawa ko lang nung panahon ni Chief Justice Hilarion Davide, no? 'Di ba umalis si ERAP at nagpalit si Presidente Arroyo. Okay? So sinwear in nila si Presidente Arroyo. Sino nag-swear in? Chief Justice, no? Pagkatapos niya, nakaupo na si Arroyo. Ang nangyari, itong si Justice Panganiban, gumawa ng libro. No? Sa akin pa yung kopya ng libro Sabi niya, bago daw mangyari na nagkagulo sa palasyo, pumunta daw si GMA sa kanila, nagpapaturo kung paano magiging presidente. No? Ang masama dito, si ERAP, nagtawid sumakay sa bangka. Pumunta from Malacanang Palace, pumunta sa Malacanang Park. Magkatabi lang yan, pero ilog, Pasig ang sa gitna. Ngayon, nung nag-file ang kaso si ERAP, sabi, hindi naman ako nag-resign, babalik na ako. No? Bilang Pangulo. Sabi ng Korte Suprema, implied resignation. At lahat sila pumirma. Tinuruan nyo nga si GMA paano maging presidente. Tapos sinuwerein nyo. Tapos nung pinailang kaso, kayo rin na-resign. Di ba impeachable yun? So pinaila namin ng impeachment sila. Yun ang mga sinalinan ko noon, MJ. Technical, no? Technical. Oh, hindi lang
Alam mo na alam mo. Alam na alam mo, tinuruan mo si Vice President Arroyo paano palitan si ERAP. Sinwerein mo na. Tapos, lumabas ka ng libro. Na nag-file ng kaso, dinesisyonan mo pabor. Di ba impeachable yun? Oh. So, nag-file kami ng impeachment. Alam mo, binabaan kami ng TRO, ng Korte Suprema. At wala kami magawa. So, anong nangyari? Narespeto namin yun. Kasi wala naman kami magawa eh. But then, ang opposition noon tunay. Hindi ko masabi na ang opposition ngayon sa Kamara ay tunay. Parang company yun eh. Oo, parang yung halimbawa ng minority leader, kampe pa rin ng majority. Parang gano'n yung company union, parang gano'n yung meaning eh. Kalaban mo, nakasama mo, parang gano'n na attorney. Ay, hindi tunay na opposition eh. Di ba ang chief of staff ay nagiging Bureau of Immigration Commissioner? Napo po. Attorney, bago lang po ulit si partner Admar, sa panahon po ba ninyo may equity sa pamamahagi ng pondo? I mean, yung mga distrito na talagang kinakailangan, binibigyan. Doon napupunta yung mas malaking bulk ng pondo. O Ganito pa, no? wala rin? Nung third term na ako, si GMA ay nanalo na sa kanyang second term. First term. First term. Kasi si Nerbia, yung unfinished term ni ERAP, inipit na kami. Wala na kami nakukuha. Releases? Wala. Opo, attorney, balikan ko lang yung sa pagbabudget ng pondo ng taong bayan. For sure na monitor nyo yung paghimay sa 2023 budget, lalo na doon sa PhilHealth na sinasabi nila na inilipat at itinuring na yung infrastructure project para sa health pa rin, yung kalsada ba yun or tulay, tapos 2024, 2025, pati 2026 na budget GAA ay hinimay din sa Korte Suprema lately lang din, no, yung nagkaroon po ng oral arguments. At doon na pag-alaman na yung mga priority or key projects na under ng parang development plan natin, economic plan, Philippine Development Economic Plan ba yung tawag nun, na for sure na may talagang pinag-aralan na may impact sa ating economy, mula sa program, nagpalit sila papunta doon sa mga unprogram. So, ibig sabihin, yung mga unprogram dati, yung mga karamihan ng mga flood control, inilipat, ginawang program, yung mga key projects na pinag-aralan ng husto na may impact sa ekonomiya natin, hindi na nagiging key projects. Yun po ba sa tingin ninyo ay tama o mali? Mali yun. Kasi, nung araw, meron din unprogram allocation. Pero ang kondisyon noon, pag sumobra ang koleksyon ng gobyerno, may pera na, sobra ang koleksyon eh. Normally, April 1 yan eh. Yan ang bayaran ng buwes, ng taxes. Papasok yan doon.